Zero emission at environment friendly. Ito ang electric jeeps o e-jeeps na isakay na biyaheng Makati at Mandaluyong. Kayang magsakay ng 29 na pasahero. Kumpleto sa mga modernong teknolohiya tulad ng CCTV, GPS, Wi-Fi, automatic fare collection system at USB ports kung saan pwedeng mag-charge ang mga pasahero. Hindi siya mausok. Tapos sa mga tao, komportable sila rito pagsakay nila. Kasi ito po yung hindi ito siksikan masyado eh. Tulad sa ordinaryong jeep, 9 piso ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro. Piso at 50 sentimos naman ang kada susunod na kilometro. 15 piso ang pasahe hanggang dulo ng ruta. Ito lang ang biyaheng tumatawid ng Makati at Mandaluyong sa pamamagitan ng Makati-Mandaluyong Bridge. Kaya naman, patok sa mga pasahero. Diba lang to, electric. So, sa pollution, less pollution. Nakaisang sakay na lang rin po kami. Dati. Nakatatlo po. Marami talagang humihiling nito kasi yung tricycle kasi masyadong mahal. Papunta from Makati going to sa Mandaluyong, kailangan magbayad ko ng 50 pesos. Mula MRT Buendia hanggang Mandaluyong City Hall at pabalik ang buong ruta. Sa taya ng isakay, nasa 4,000 tao araw-araw ang underserved noong wala pa ang rutang ito. Umaasa din sila makakatulong ito sa mga pasahero sa pagsasara ng Estrella Pantaleon Bridge. Mga iba, para lang makaabot sa Makati, nagtataxi pa. Kung minsan, tatawid lang ng Makati-Mandaluyong Bridge, sasakay ng tricycle. Matcha-charge sila ng 40 pesos. 6 hanggang 8 oras ang charging ng mga e-jeep at pwede itong bumiyahe ng 100 kilometro. Malaking tipid din daw ang paggamit ng kuryente imbis na krudo. They can be having savings as much as 600 pesos a day as compared to a regular jeepney, yung mga lumang jeepney natin. As compared to diesel na very fluctuating yung presyo, so sa kanila, since electric sila, mas predictable yung kanilang operations and maintenance costs. 15 isakay jeeps ang magsisimula ng bumiyahe alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.